Magandang gabi po mga kaibigan, kababayan, mga kapatid. Isa na naman pong mainit na isyu ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ito po may kaugnayan dito sa isang NPA na nahuli po sa may Cagayan, nangangalang Amanda po. Ang kontrobersya po dito sa babaeng ito na nahuli po ay sapagkat meron siyang isang buwan na sanggol. Isang buwan pa lamang na sanggol. And as usual, itong mga makabayan black, ginagamit lang propaganda ito sa pagsasabi na walang puso ang mga pulis, ang military sa pagkakahuli ng babaeng ito, gayong merong isang buwan pa lamang na sanggol. Kumbaga po, nauulit yung usapin tungkol kay Nasino, kung saan ang anak nito ay namatay sapagkat ang ina, si Nasino, ay nakakulong. At ang ito ay dumalaw, mahigpit ang gwardya ng mga seguridad, kaya po hindi nagtagal sa dalaw. So ginagamit ito na propaganda ng mga makabayan black para siraan ang kapulisan at ang military sa pagsasabi na ito ay maliwanag na harassment, maliwanag na paglabag sa karapatang pantao nitong Amanda na ito at ng kanyang anak. Ang tanong po, ano ba ang paninindigan ng sambayanan sa isyong ito? Maliwanag po ang paninindigan natin dito. Kung itong babae na ito, NPA, nahuli na may mga armas, dapat pong ikulong. Marami pong mga ex-rebels na nagpapatunay na itong Amanda na ito ay talagang kasama nila bilang kadre sa CPP, NPA, NDA. Mahawak po ito ng armas, pati ang asawa nito. Ganun din ang ama nito at ang ina. Ang ama po nito ay kailan lamang ay napatay po dito sa Quezon City at ibinibintang ng mga makabayan black sa mga police or military. Ang sinasabi nila, human rights advocate daw ito, human rights fighter. Pero ayon sa mga ex-rebels na nakakakilala dito, sinasabing NPA talaga ito. Kasama po nila itong Amanda. Ngayon, dagdag pa po dito tungkol sa anak. Meron pong DSWD para mangalaga dyan. Maliban na lamang po kung nanaisin ng Amanda na ito na ang kanyang anak ay paalagaan sa kanyang mga kamag-anak. Pero kung tayo pong tatanungin, nararapat lamang na alisin sa pangangalaga ng Amanda na ito ang kanyang anak. At ganun din po, salamat na din na yung River inalis ng may kapal sa pangangalaga ng kanyang ina sa Nasino. Bakit po nasabi natin yan? Sapagkat kung kamakailan lamang namatay po sa engkwentro ang anak ni Congressman Cullyamat sa Surigao. At ang sabi ng ina, proud siya sa anak niya, isang bayani, namatay sa pakikipaglaban upang ibagsak ang pamahalaan. So in other words, kung itong mga anak ng Amandang ito, yung River na yan, kung hindi po namatay, at itong anak ng Amandang ito ay hindi maalis sa kanyang pangangalaga, most likely po, sasapitin nito ang sinapit ng anak ni Cullyamat. Walang kamalay-malay na mga bata, ngunit sa maling paniniwala ng kanilang ina, nadadamay po sila. Sa kanilang kabataan, nawawasak ang kanilang kinabukasan
dahil sa pagiging NPA ng kanilang mga magulang. Gayong wala naman silang malay, walang naintindihan. Ang sabi ni Kulyamat, inuulit natin, iginalang lang niya ang desisyon ng anak niya na sumama sa NPA at makipaglaban sa ating pamahalaan. At ang sabi ng human rights, igalang na lamang ang naging desisyon ng bata pag-usapan. Saan po kayo nakakakita ng ganitong pananaw ng magulang para sa kanilang anak? Kaya nararapat lamang po talaga na ito ay na ang pamahalaan ay maging seryoso tungkol po dito sa mga isyu na may kaugnayan sa rebellion o itong terorismo ng CPP, NPA, NDF. Masakit po sa magulang para banggitin ng paulit-ulit ang ganitong isyu. Pero binabanggit po natin ito, hindi para saktan sila. Bagkus ipaunawa sa kanila at ipaunawa din sa ibang magulang na hindi dapat ang kanilang mga anak ay isinusubo nila, dinodoktrinahan sa kanilang maling paniniwala na ibagsak ang pamahalaan. So, bagamat ang layunin ng mga kabayan black na ito ay mawin over po ang simpatiya ng publiko, ginagamit ang bata sa pagsasabi na dapat hindi inaresto ang ina sapagkat may sanggol. Sa atin pong pananaw, nararapat lamang sa ganitong sanggol pa lamang ang bata, wala pang malay, mahiwalay na siya sa kanyang ina, sapagkat mas magiging masakit sa bata kung saka siya alisin sa piling ng ina kung may malay na siya. Ang tingin ng bata, pinagmalupitan lamang siya. Hindi naman niya maintindihan na ito ay para sa kapakanan niya. Pero sa panahon ngayon, isang buwan pa lamang ang bata, it is very timely. At dapat, yun ang nararapat na gawin po. So, ang publiko, katulad, hindi po ma-win over ng makabayan black upang i-condemn ang military at kapulisan dahil sa pangyayaring ito. Hindi po, sapagkat naintindihan po ito ng publiko at nararapat lamang na may layo sa kanyang rebuilding ina. Rebel mothers have no right to be such. Hindi dapat sila maging ina, sapagkat bago pa isilang ang kanilang anak, itinadhana na ang kapahamakan nito at sila mismo ang nagtatadhana niyan. Kaya pasalamatan po natin na ganito kaaga nahuli na ang amandang yan upang ang kanyang anak ay mailigtas sa tiyak na kapahamakan. So yan po. Kaya panawagan sa mga makabayan black, huwag niyong gamitin ang bata, pati batang walang kamalay-malay, pati yung raver na yun na namatay, ginagamit nyo pa rin para lang maipromote ang inyong baluktot na paniniwala. Lumabas din po sa balita na di umano bago sumapit ang December 10, inihanda na ng mga kabayan black ang maraming kaso sa mga military, polis at iba't ibang personalidad na di umano nagre-red tag sa kanila. Inuulit po natin, borrowing the word of the President, it is not red tagging. It is identifying you being the conspirators, being members, officers of the CPP and PA, which were declared a terrorist groups. At kayo na mga legal front, you are equally guilty with those terrorists.
Tapos sasabihin nyo, magdidemanda kayo dahil nire-red tag kayo. We are not red tagging you. The President has identified you being such. At sa mga naunang video pa rin, mismo si Joe Masison, proudly telling the public na kayo, ang organisasyon nyo, ang legal front ng CPP, NPA, NDF, being parts of the integral plan to overthrow the government. Itong mga legal front na to, organizations, are sources of funds, sources of manpower for the CPP, NPA, NDF. It's your right to file cases. Go ahead. But you cannot intimidate us. You cannot stop us from informing the public about the atrocities, the injustices, the terrorism that you have committed against the Filipino people. We demand that you resign. If you do not resign, we demand upon the leadership of the lower house that you must be ousted at dishonest. Yun po, sapagkat niluloko nyo ang sambayan ng Pilipino. Sumisweldo kayo, pero wala kayong ginawa kundi pabagsakin ang gobyerno. The living fruit, Kulyamat, the death of your daughter, and your pronouncement that you are even proud by the fact that your daughter has just been killed in that encounter between the military and the NPA. You're being proud of that incident where your daughter was killed. It's your admission that you yourself is an NPA. Otherwise, your daughter will not be joining there. Imagine, ang sabi mo, iginalang mo lang ang desisyon ng anak mo na sumama sa NPA. Kalukuhan. Di mo kami maluloko. Luma na yung panggagago nyo sa sambayan ng Pilipino. Anyway, isa pa rin sa mga balita, yung sinasabi nila ka Eric at mga kasama that they would be having an online petition with the COMELEC to disband this Makabayan party list so that they could no longer participate this coming 2022 election. Eric, go ahead with that plan. We will support you. Eric and company, go ahead. Magagaling kayo. Tama yan. Kailangan talaga mayroong manindigan. Mag-file ng petition. And let it be the petition of the Filipino people. We will be signing on that petition. Sapagkat we believe in your testimonies that these people are CPP, NPA, NDF members, officers, cadres, so forth and so on. Marami pong nagpapatunay. You are the living evidence of the fact that they are indeed terrorists in that sense and to such extent. So go ahead with that petition. Ka Eric and company, we will support you that. Another thing with respect to this, narinig po natin ito kay Senator Lacson. Nang sabi niya,
The peace talk should be localized. Bakit? Sapagkat una, and we believe in it, wala na namang control. At first na walang control si Joe Masison over the grounds of the CPP, NPA, NDF. Yes, we believe in that. Joe Masison is more of a symbolical leader than being actual. Hindi na siya sinusunod ng mga tao niya at the ground. So it is useless to be talking with him for purposes of peace negotiation. Secondly, as we have said before, the CPP, NPA, NDF, assuming that the peace talk would be resumed, as it has been before, it would just be the same. They would be negotiating in bad faith. Wala talaga silang honest to goodness intention na makipagkasundo sa pamahalaan. Bakit? Sapagkat ang kanilang ultimate goal is to overthrow the government. Therefore, the peace negotiation they are asking for is for their own convenience only, to buy time. Bakit? Habang nakikipag-negotiate, the CPP, NPA, NDF ay nagpapalakas sa ground. Habang may ceasefire in consonance with the peace talk, panay ang kanilang pagsalakay sa military at mga police detachment. At ganon din yung kanilang mga atrocities committed against the Filipino people. Tuloy-tuloy din po yung kanilang mga terroristic activities. So, it is useless talking with them. Kaya, hindi na po pwede yung peace talk at the national level. Kalukuhan po yun. Ngayon, itong peace talk at the sinasabing localized, we do not subscribe for this localized peace talk. Bakit po? Una, ang ibig sabihin po nito, kung makikipag-usap ang gobernador o ang mayor sa mga CPP, NPA, NDF sa area, in the respective areas of jurisdiction, most likely, madodominate po sila. Meaning, they might be overpowered by the demagogue modus operandi ng mga komunista NPA na ito. Lalo na po, alam naman natin na maraming mga mayors na mayroong holy alliance with this group. So, the peace that we want to achieve through this localized peace talk, baka lalong ma-aggravate. Baka lamang magulat na lang tayo sa umaga, ang namamayani at the local level, lahat na ng mga mayor at mga local chief executives natin ay mga NPA na, o kung hindi man mismong NPA, under the auspices of the CPP, NPA, NDF. So ano pong ibig sabihin natin dito? If kailangan naman talaga makipag-usap, pero dapat
ang localized peace talk should be in the context of pakikipag-usap kung paano surrender within the area of the respective jurisdiction itong CPP, NPA, NDF. So, dito, kailangan the DILG in close coordination with the ILCAC mag-issue ng guidelines for the local chief executives on how to deal with this peace talk with the CPP, NPA, NDF within their areas, within their respective areas of jurisdiction, on the basis only on how the rebels, CPP, NPA, NDF, could surrender safely, peacefully, before the chief local executives. At pag nagsumuko na sila together with their firearms, only then that the local chief executives should address to the grievances of these people on the basis of cooperating with them as to providing them the socio-economic assistance for them to be able to go back to their normal life within the mainstream of the society. Iyon po, it should be within that context. It cannot be otherwise. So, itong tinatawag po nating localized peace talk should be limited as to the arrangement of their peaceful surrender together with their firearms, plus the promise for the socio-economic assistance for them and their respective families. And along this line also, we call upon the NTF LCAC to seriously study and recommend to the President for his issuance of the general amnesty to CPP, NPA, NDF members who will surrender within this context of peace talk. Dapat po integral package yung general amnesty na yan. Bakit? Sapagkat maraming mga rebels o CPP, NPA, NDF members na mag-aalangan sumurrender kung wala pong kaakibat na amnesty. Sapagkat alam naman nila, alam natin, that while they still there, they have committed a lot of crimes. At pwede pong ito dahilan para hindi sila sumuko. Sa takot na baka sampahan sila ng kaso. So one way of encouraging them also, na pag sumuko kayo, wala na kayong kaso, itong general amnesty to be issued by the President upon the recommendation of the NTF LCAC. Kasama po ito sa package to be offered to our brothers, to our rebel brothers. So ito po ang sinasabi natin dito na kailangan yung localized peace talk. So peaceful surrender to
together with their firearms, then to address their grievances once they are already, or after they have surrendered. After they have surrendered, together with this general amnesty. Ito po dapat, tama naman yon na it has to be localized, lalo na itong mga socio-economic assistance. Kasi iba-iba ang kalagayan sa iba't ibang locality. And even the process of surrendering, also it might be different. May variation po yan. So we cannot do it in a wholesale. So kailangan talagang localize ang approach. So yun yung, that would be the subject of the peace talk, of the localized peace talk, based on the process of surrendering and the promise for assistance once they are with the mainstream of the society already. But never in the context of mag-usap tayo para magkasundo. Because we are treating you equal with us as a lawful entity. Hindi po. Until they surrender, these people are still considered enemy of the state. And they cannot talk with them. Ngayon naman, kung sabihin natin, hindi, mag-uusap pa sila eh. Kapag ang usapan ay kung paano magkakasundo, definitely, mas magagaling po ang mga CPP, NP, NDF in terms of propaganda, in terms of maneuvering. Diyan po sila nag-specialize. The reason why we cannot trust them. Dito, we have to dictate the terms. So their role is compliance with the terms and conditions that the government has laid down to be implemented by the local chief executives. Ito po ang tamang approach dito. The government has to lay down policies to be implemented by the local chief executives, giving them leeway to suited to the respective localities. But as a general rule, it is, the purpose is to provide them the safe, the most easy way for these people to surrender peacefully and safely. So yun po yung tema ng localized peace talk with the rebels. They repeat that they ought not to dictate the terms. It should be for the government to dictate the terms and conditions. Their role is limited to compliance with the rules set forth for the purpose. So for the time being, tapusin natin ang ating talakayan ngayong gabi. At muli, ang ating paanyaya na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng lipunan. Muli, magandang gabi at maraming salamat sa lahat.